Unlimited ang pagkain ng mga alaga. Iba't ibang idea ang inyong matututunan sa farming business. Walang farmers na maghihirap basta alam natin ang mga diskarte. Para sa inyong kaalaman, ang pag-aalaga ng Muscovy duck ay malaki ang potensyal na income. At ito yung alaga na hindi ka mahihirapan. Kasi kahit anong mga organic na pagkain ang ating ibigay, wala akong problema. Isang magandang araw mga kaparmers, welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Ngayon ay nag-visit farm tayo sa isa nating kaparmers na ang kanyang inaalagaan ay Muscovy duck. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga iba't ibang mga organic na patuka na ibinibigay sa kanyang Muscovy duck. Para sa iba nating kaparmers, ang pagkakaalam nila sa Muscovy duck ay walang kita. Pang sariling gamit lang na pangkatay, pang ulam at pang pulutan. Pero ibahin nyo ang diskarte ng isa nating kaparmers at makikita nyo naman kung gaano karami ang kanyang Muscovy duck dito sa backyard farm na ito. At hindi lang yan mga kaparmers, kumikita din siya sa pagbibinta ng mga sisiw. At sa iba't ibang kulungan dito ay mayroon siyang mahigit 500 plus heads ng mga Muscovy duck na inyong makikita. Ipinasilip ko sa inyo ang videos na ito kasi para mayroon kayong pagpilian. Once na marami na nag-aalaga ng heritage chicken sa inyong lugar at mahirap na magbenta, pwede kayong mag-twist sa Muscovy duck. Madali lang dito mag-market mga kaparmers. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang masarap na luto pagdating sa Muscovy duck. Pero mayroon tayo mga kaparmers na hindi kumakain ng Muscovy duck, itik at Peking duck. Dahil nga, ang sabi nila, malansa, malambot daw ang karne at madumi daw ang kinakain. Dahil nga, yung iba nito nakikita sa mga kanal na sumisipsip. Ibahin natin ang pag-aalaga dito mga kaparmers dahil puro mga organic ang kanilang ibinibigay. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang mga luto ng Muscovy duck na pwede natin gawin. At para sa mga hindi kumakain ng Muscovy duck, itik at Peking duck, baka magbago ang inyong pananaw. Kaya ako pinangalanan yung tatlo mga kaparmers kasi yung tatlo na yan halos magkapamilya lang sila. Magkaiba-iba lang ng breed. Ang ganitong alaga ay pwede tayong gumawa ng ingay na siyang palatandaan sa pagtatawag sa kanila. Pag naririnig nila ang ganitong tunog, ibig sabihin, kainan na. Oras na para magpatuka sa kanila. Sa unang mga panahon mga kaparmers, ang pagkakaalam ng Muscovy duck ay pangsariling panggamit lang. Pangkatay, pangpulutan, hindi pangbinta. Pero ngayon mga kaparmers, ibahin natin ang panahon. Dahil nga pwede natin itong ibinta bilang pang-araw-araw na ulam. Pangbinta sa mga turo-turo, sa mga kantin at pati na rin sa mga restaurant. Sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, hindi lahat mayroong alaga na ganito. Kaya sa inyong lugar kung wala pa kayong nakikita, maaari nyong pasukin ang negosyo na ito. Ang kagandahan dito mga kaparmers, ang alaga na ito ay hindi maarte. Hindi mo na kailangan magbaksin katulad ng manok. At isa pang kagandahan dito ay napakatibay ng kanilang resistensya. Hindi basta-basta nagkakasakit. Para naman sa pagbibinta ng Muscovy duck, kung kayo magtatanong, ang per kilo nito ay naglalaro sa 200 to 230 mga kaparmers. Depende sa location. May mga lugar kasi na mababa ang presyo, pero may mga lugar naman na mataas ang presyo. At para sa kaalaman ng ating mga kapwa kaparmers, ang Muscovy duck within 2 months ay pwede nang katayin at ibenta bilang pang meat production. Ito naman ang mga iba't ibang mga organic na ipinapakain nila dito. Tulad ng inyong nakikita, kangkong, puso ng saging, papaya, pwedeng ipakain sa kanila. Halos lahat ng kinakain ng tao na sobra-sobra or kinakain ng ating mga ibang alaga ay pwede nating ibigay sa kanila. At kung nakikita nyo, yung nasa left side, ayan po yung mga katawan ng saging. Sinachop-chop, sinishredder, at hinahalo sa mga iba't ibang mga organic na mayroon sila dito. Katulad na rin ng water lily. Pag ganito ang inyong mga alaga mga kaparmers, sa tingin nyo hindi pa ba kayo kikita? Tulad nga ng aking mga sinabi, kung kayo ipapasok sa farming business,
Tingnan nyo yung alaga na hindi kayo mahihirapan sa pagpapakain o sa pagbibigay ng patuka, lalo na pag wala na tayong budget. Malaki man o maliit, kumakain ng raw na mga organic na ating mga nakukuha dito sa probinsya. Kung sa tingin nyo ay walang market ang ganitong livestock sa inyong lugar mga kaparmers, ibig sabihin hindi pa siya nakikilala. Ayan ang magandang pasukin mga kaparmers. Kailangan mabuhay ang inyong isipan na kapag kayo mauna, kayo ang makikilala at kayo ang pioneering. At ito naman ang pinaghahalong darak ng palay, copra meal at darak ng mais mga kaparmers. Ang lakas nilang kumain. At para sa inyong mga kaalaman mga kaparmers, ang cricket ay pwede natin paramihin at ibigay sa ating mga alaga. Hindi lang sa ating mga alaga. Dahil sa ibabang mga probinsya katulad ng Mindanao ay kinakain yung cricket bilang street food. At kailangan ng calcium ng ating mga Muscovy duck. Ang sikreto, ang eggshell ng ating mga itlog. Pwede nating durugin, ihalo sa kanilang mga patuka. Kahit makapal pa, kaya nilang kainin yan mga kaparmers. Kasi eggshell nga ng mga kuhol at snail ay kaya nilang tunawin. Sa inyong lugar ba mga kaparmers, kinikilala ba ang Muscovy duck bilang isang espesyal na karne na pwede natin ihain sa ating mga bisita sa ating espesyal na mga okasyon? Pwede nyo i-comment sa comment section kung ano yung pagkaluto nyo at saan lugar kayo mga kaparmers para malaman natin kung anong luto ang inyong ginagawa sa inyong lugar. Ito yung cricket mga kaparmers. Ang ginagawa, pinaparami. Maghuli ka lang ng 5 or 10, ilagay mo sa isang balde. Kusa silang dadami. At para sa unlimited na pagkain sa kanilang mga alaga, ito yung mga pinaghalo-halong mga organic na patuka na makukuha sa kanilang probinsya. Hinaluan ng asin. Pag may asin, mas lalong gaganahan ang ating mga alaga sa pagkain. Ginagamit ang asin para sa ating mga alaga, hindi lang sa Muscovy duck, pati na rin sa kambing, baka, kalabaw, at maging sa ating mga alagang baboy. At itong mga Muscovy duck na ito, medyo may pagkapasaway. Gusto nila subukan ang threesome. Kaya ang bilis nilang dumami dahil napakalibog nila. At mayroon lang naman sila ditong halos 3 kulungan na pinag-iwahiwalay mga kaparmers. At ang dami ng kanilang mga alaga ay 500 plus ang mayroon sila dito na Muscovy duck. Napakarami. Pero sabi ng may-ari, maliit pa yon dahil kinukulang pa nga sila sa kanilang production. Kasi maraming mga turo-turo na kanilang sinusuplayan at maraming umu-order sa kanila. Kaya kung nagbabala kayong pumasok sa farming business at nahihirapan kayong mag-alaga ng manok dahil ang manok kailangan ng vaksin, maraming sakit ang pwedeng dumapo, ibahin nyo dito sa pag-aalaga ng Muscovy duck. Dahil ang pag-aalaga ng Muscovy duck ay halos walang sakit na dadapo sa kanila. Napakatibay ng resistensya. Kahit nga yung silver pag nalunok yan, kayang tunawin yan mga kaparmers. At ang isang Muscovy duck ay kayang tumimbang ng 2 kilo hanggang 3 kilo na depende sa kanilang edad. Para sa inyo mga kaparmers, ano ba ang magandang alagaan? Ang pag-aalaga ng manok o pag-aalaga ng Muscovy duck? Saan ba sa inyo ang sa tingin nyo ang magaan? Saan ba sa inyo ang sa tingin nyo ang malakas puminta? Lalo na sa inyong lugar. Kasi hindi naman tayo por pareho ng experience at alam sa ating mga lugar. Kayo ang nakakaalam. Pero kung madiskarte tayo, pwede nating pagsabayin ang heritage chicken at pag-aalaga ng Muscovy duck. Doble ang trabaho, doble din ang kita. Ang espesyal na loto ng Muscovy duck ay ang fried Muscovy duck. Napakasimple lang sa pagluluto dito. Kailangan lang natin pakuluan hanggang lumambot. At syempre, kailangan lagyan natin ng mga pampalasa na gusto natin. Pagkatapos, pag malambot na, pwede natin ilunod sa mantika na sakto lang ang init. Pagkatapos ng ilang minutes, ay naku po, inang napakasarap. Pag gumawa ka ng presentation, gumawa ka ng box at i-post mo sa social media at sabihin mong fried Peking duck for sale. Gawa ka ng sarili mong pangalan, dyan magsisimula ang inyong negosyo. At baka dyan, kilala ang iyong pangalan. At para sa inyong kaalaman mga kaparmers, ang Muscovy duck ay malakas lumipad at mataas. Baka hindi nyo alam. Katulad din sila ng wild duck mga kaparmers.
At kahit sisiw pa lang ang ating mga Muscovy, walang problema dyan kahit ilagay sa tubig. Dahil yan ang kanilang normal na pamumuhay. Na pamalaki man o sisiw, kaya na nila makipagsapalaran sa paglalangoy at sa lupa. At pagdating dito sa kulungan na ito, ang dami ng kanilang sisiw. Talaga naman, sunod-sunod ang kanilang produksyon. Kaya sabi nga nila, marami silang sinusuklayan ng mga turo-turo o kantin. Ito yung isa pang luto na masarap pagdating sa Muscovy duck. Ito yung kalderetang Muscovy duck. Kaya kung hindi nyo pa natitikman ang kalderetang Muscovy duck, ito yung kanyang itsura. Imagine nyo na lang. Para sa akin, napakasarap. Iwan ko lang sa inyo kung masarap para sa inyo. Sa mga nakatikim na, ikwento nyo naman sa comment section. Sa totoo lang mga kaparmers, napakagandang alaga ng Muscovy duck. Dahil nga higit sa hindi ito maarte, hindi rin ito mahirap alagaan. Kaya nitong kumain ng iba't ibang uri ng mga organic na pwede nating ipakain. Nasa sa atin na lang diskarte kung paano nating i-market. Pinakita ko na sa inyo, binigyan ko na kayo ng idea kung paano pag-market. Sabi ko nga sa inyo, hindi na mahirap mag-market ngayon. Dahil nga, nandyan naman ang social media. Kung kayo ang tatanungin mga kaparmers, ano ba ang mas gusto nyong alagaan? Ang Muscovy duck ba o pag-aalaga ng heritage chicken? Pwede nyong i-share sa ating comment section. At kung mayroon kayong ibang negosyo na gusto nyong pasukin, baka pwede naman ibahagi nyo sa comment section. Nang sa ganon magkaroon tayo ng idea at baka yan ang susunod natin na tatalakayin. Pero bago matapos ang videos na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas lalo pa tayong ganahan mag-share ng mga idea tungkol sa farming business. At kung nabitin kayo sa ating kwentuhan dito, mayroon tayong nauna na video sa pag-aalaga din ng Muscovy duck. Marami kayong mga organic na makikita at kwento na pwede nyo mapagkunan ng aral. At kung gusto mong makatulong, makapag-share ng impormasyon tungkol sa farming business, maaari mong i-share sa inyong YouTube channel ang ating video. Lagyan mo lang ng caption na #kaparmersidea. So ayan lang mga kaparmers, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Para sa mga nagsimula na sa farming business, tuloy-tuloy lang, sipag at syaga, magbubunga din ang ating mga pinaghirapan. At para sa mga plano pa lang at nag-iipon pa para sa kanilang farming business, sipag at syaga lang, tuloy-tuloy at darating na darating din tayo dyan. Habang hindi pa nagsisimula ang iyong farm, mag-ipon ng maraming idea para once na ikaw ay magsimula na, punong-puno ka ng idea at kaalaman na pwede mong gawin sa inyong sariling farm. So hanggang dito na lang. God bless at mabuhay po tayong lahat mga kaparmers.